Good morning, guys. It's another day. Welcome to my channel and to my journey on becoming a full-time trader. So, nandito na ako sa kusina. Maingay yung radyo. Kita niya naman yung pag-prepare ko. Parang pala ng lip balm. Ito yung ugasan. Usual na yung ugasan. Hindi pa ako mag-almusal kasi yung almusal ko yung garlic and honey. Ugasan. So, dun muna tayo sa sa planchahan. Umuulan nga pala, guys, umaambon. Papakita ko sa inyo. Ayun, guys, as you can see, umaambon. Inshallah umulan. Ayun lang siya, umaambon lang siya. Hindi siya as in tumutuloy. Ay, meron nga palang karton dapat ipasok mamaya. Tinakpan lang to. Pero mababasa naman to mamaya. Ay, nako. So, ayan, pumapatak-patak pa lang, guys. So, kita nyo. Dito tayo sa loob habang naghihintay ng estudyante. Meron plansahan, konti lang. Open tayo ng light. 8:30 na pala. So, hindi na tayo pwedeng dun sa loob, tambay. Pagpainita tayo ng sakyan. Doon na tayo magsika sa sakyan, guys. So, ayun, guys, nandito na tayo. Painit tayo ng sakyan. Wednesday na ba ngayon? Oo nga, Wednesday na. Magpapaalam ako mag-off. So, ayun, guys, time check 8:29. Hindi makita. Ayan, 8:29. So, mamaya pa natin titingnan yung ating chart sa tab, but we will check sa trade natin dito sa wala na nga pala akong inano ko na, tawag dito, tumatawag yung aking asawa. So, sagutin ko muna. Hello, good morning. Pang-early ka? Ha? Sige. Nakaslip naman po ko gabi. Ambot ko kung sa oras to. Nanawag pang alas 11 ang isa ka anak ni asawa sa anak ng tigulang. Wala nang ako gito bag alas 11. Alas 11 alas 10. So ayun, guys, I'll see you later. Kasi hindi naman natin matitingnan pala kasi tinanggal ko na yung trading view dito sa phone ko. So MT5 ang nandito. So I'll update you later. Have a great day. Hello, guys, welcome back. So now kakatapos ko lang magsundo sa isang estudyante and time check tayo. Pagkatapos ko, guys, maghatid ng mga dapat ihatid kanina. Warmin naman yung routine ko, hatid, sundo. So time check, it's 12:20. As in, simula kanina, guys, pagising ko, I didn't look sa chart. As in, wala akong ginawa. Hindi ako tumingin. Kasi wala na akong trading view sa phone. Okay, meron dito yung MT5 na lang. But MT5, it's different kasi wala pa namang lagay yung walang laman yung MT5 ko. So now, mag-check tayo sa chart natin. As in, kanina hindi ako tumutok ng chart. So, we will see. So, na nangyari sa New York session. And now, we will see kung anong direction. Kasi, London session na. So, we are changing our trading session time sa 1 PM. Kasi, yun ang London session. So, now, I will let you... Okay, nag-update pala yung aking tab.
Open lang natin guys yung ating hotspot. So, ayan, naka-open na. You will see. Let's check sana para makonect natin yung ating okay na. So, let's see the chart. So, ayan na guys. Makikita nyo dito. Meron siyang mga news galing FBS kasi nakakonek ako sa FBS. Installed. So, ngayon, i-open natin to. Time check. It's 12:22. Ang date natin is March 12. So, ayan na. We will open the BTC. Kasi BTC, apat lang naman yung ating inaano. So, hindi ko ginalaw yung aking tawag chart. Kung nakikita nyo, dati pa rin, kahapon. And, ito na yung ating closing. So, we will just, this one, hindi natin yan kumbaga, hindi natin gagalawin. Doon lang tayo sa value area. So, punta tayo ng day. Okay, kung saan. Check muna natin yung week ko. Kung makikita nyo yung week, guys. Okay. Nandyan siya. So, we're anticipating na ang week pupunta ng taas. Kuha ng at least 50 to 80%. Okay. Bago bababa. Or, will bounce here, then go up. Okay, kasi may demand zone dito. Ito yung supply. So, punta na tayo sa day. Okay. So, nasa day tayo. Ngayon, ang gagawin lang natin dito is kukunin lang natin tong value area plot natin. Okay, at ilalagay natin dito sa previous candle kahapon. So, ayan guys. Lock natin. So, ngayon, ito na yung ating value area na kung tutusin. Tingnan nyo guys. Yung kanyang, yung sa hindi ko ginalaw kasi nga, yan yung basihan natin. Okay, kasi pagka once na umakyat pa to dito sa taas na to, sa price na yan, automatic, it will go up here and on. Okay, kasi kung makikita nyo naman ilang days to, 1, 2, 3, 4, 5, nung last week, okay, last week, naka-bearish trend talaga tayo. So, we are anticipating until here, okay, it will go up and then bounce again and then go up. So, we will plot kung nakikita nyo dito, hindi ko rin tinanggal yung niya, yung Fibonacci tools. Okay? So, ba yan? Punta tayo sa 4 hours. So, ngayon, mag-analyze lang tayo sa 4 hours, guys. Kung mag-trade tayo ngayon, it will end by 4 or 5 p.m. So, sa 4 hours na yan, ang gagawin natin, magsisell tayo. Okay? Kasi nasa below. Mag-sell tayo kasi nasa below, opening price. Ito yung opening price. Yung closing price kahapon. Okay? Pero ang trend natin ngayon is, tawag dito, is bullish. Kasi umakyat to magbabounce lang yan. I'm anticipating kung nandito, nabubulol ako. Nandito yung ating buy limit. Ayan, sa 38. So, ngayon guys, ang gagawin ko, magsisell ako. Okay? Magsisell ako. But, wait lang. Let's see sa ating, day kung saan. Actually guys, nakuha niya na 68%. Okay? But sa 4 hours, makikita mo. Okay? Nandito na, kinuha niya na yung 61%. Okay?
So, I will be putting a buy here. Ayan. Buy. Mag-buy tayo. Sa, let's see, 15 minutes. Okay. We will put a buy sa, kasi guys, yung value area niya, nandun lang siya sa taas. Yung value area, okay, ito yung opening price. So, ang mangyayari, ang value area, ito yung basihan natin. Kung saan mag-retrace yung price and then go up, ito yung price niya. Okay? So, nasa 61% na siya makyat. So, for me, I'll set nandito na siya yung buy limit natin. Move lang natin dito. So, ngayon, ang gagawin ko guys, magbabuy limit ako sa 61. Okay, dito sa area na to. Magbabuy limit ako sa 61.8%. Limit. Maglalagay tayo ng dito sa 61. Ng buy limit. Okay? Ayan, 61. Ang price ba to? Hindi ko makita yung price dito sa lagyan natin to. Buy limit 61. Okay, so ang buy limit natin nasa 61. Ayan, 61.8%. So, iaakit natin to hanggang sa taas. So, naging niya is 1.27. Okay? So, if in case na hindi mag-succeed dito, okay? So, there is a probability na mababa rin dito. So, may nakaset up pa rin tayo para matest natin if hanggang anong percent siya bababa. Okay? So, ngayon naman guys, magbabay limit tayo sa 81,583. So, buy limit 81,583. 81,583.25. So, ayan na. Ang SL niya is 80,140. Ayan. 80,140. 40.60. Ayan siya. May kita niya. And then, ang TP natin is 84. 84.33. Sige, ito natin. 84. Parang 84.85. Okay? 84.85. 84,085.49. So, ayun na siya. So, buy limit. Ayun na. So, may dalawa tayong buy limit. Okay? Ang gagawin natin, since nasa, ano na yung ating tawag dito, we will just wait. Okay? Sa kanyang pagbaba. Okay, guys? So, ayan. We will wait for the to set up natin. Ganito. Okay. Ayan siya. Kasi ang ina-anticipate ko guys is pupunta siya ng itong fair value gap ay ng 50%. Kaya ako naglagay dito sa sa 68. So, kung bababa siya dito sa 50%, meron tayong nakalagay dito sa
Yeah, 50. So I am thinking maglagay tayo ng ng 50. So we can check kung saan yung tawag dito. Or we will just put, hindi na natin tayo mag-buy limit, no? Ano kaya? Tingin nyo. Try lang naman to, test. So, ang gawin na lang natin is we will put a buy now. Kung makikita nyo, mag-put tayo ng buy now para matry natin if it will not go down na. Maglalagay na lang ako guys ng ng another plot na 50. Lock natin to. Buy limit ng 50. Okay, 50. Lock natin to dito. So, ito dito to sa 38.2. Okay, 38.2. Nilock natin. And then this one is on 61.8. Mali yung arrangement nila guys. Okay, ito lang to sa pinakalas. 61 lock. This one is 61. Okay. Ay, nauna pala siya. 61. Lock. And then this is 50. 50 up. Move natin to dito sa labas. Para alam natin yung sunod-sunod na price kung saan siya tawag dito. So ito is 2.1. Kung makikita nyo is dito is 2.8. Ito naman is 1.7. So ngayon ang lalagyan natin na is this one. Okay, so this one is 80. Ayos lang nga natin. Nandito siya sa 50%, guys. Okay, so this one is 80 buy limit. Ayan. So dito naman, ang gagawin natin, ang nakalagay is 80. 81 ba? Wait lang guys, kaya hindi ko I think 81. Let's check na lang sa 81. Makikita naman natin yan dito. So, limit 81,586. 81,586. Let's see kung saan tumama yung buy limit natin. Dito. So, nasa dapat 80 siya. 86.92. Ayun, 8692.12. Yan. So, ngayon naman guys, ang gagawin naman natin is yung ating SL is 79,163. So, ganito lang guys ang dapat natin gawin. 63. Ayun na, lumabas na siya. And then, ang TP natin dito sa taas is pareho lang din. 80 natin 80 take profit. Ang nakalagay is 80 0.20 84 0.85. So buy limit. So ayun guys, ito na yung setup natin ngayong araw. Okay, we will check how many or which area will trigger. Okay, so we will not entry
Okay, we will just anticipate sa price. Okay, kung bababa pa ba siya o hindi na. So, for this setup, we will see kung saan yung probability or how many times tayo mag-set up ng ganito and what is the probability na saan siya mag-reverse. Okay? So, punta tayo ng gold. Ayan, kung makikita nyo dito. Pupunta tayo ng may naka-buy limit din ako. Tingnan nyo. So, pupunta tayo sa day uli. Ganun lang din ang setup na gagawin natin. Okay. Ito support na to guys. Hindi ko siya tinatanggal talaga. So, hanggang gagawin natin, tanggalin muna natin to. Okay, lagay muna natin yung ating sa day. Set up natin sa daily. Ayan. Ayusin lang natin. Ayun na. So, ilock lang natin. So, ngayon guys, ang gagawin natin, we will plot tawag dito. We will plot Fibonacci. Okay? From here from here to from down to highs. Okay? Parang mali, dapat 0 to itong 0 nasa baba. Okay? Mali yung aking guys. So, sa day, ang ginawa ko, okay? Lalagyan natin ng Fibonacci from head sa lower ng okay? We will check, okay, na nasa 61.8 yung niya, okay? Yung kanyang candle. So, ngayon, ang gagawin natin, we will put sa high and lower low. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin guys, nasa 38 point, na siya. So, going up na. The basis na natin na bearish is 38 point, down. So, ito yung yung value area natin. Hindi nyo pala nakikita. So, guys, ito yung aking ulitin natin yung aking sinabi. Ito yung higher high na daily, tsaka lower low ng daily. So, ito naman yung kanyang box na most traded kahapon, yung box natin na value area. Okay? So, lagyan natin to ng value area. Name. Okay? Value area. So, ayan na guys, ang value area. Ito yung Fibonacci tools. So, kung makikita natin na bumaba lang sa 38.2 yung ating stick, yung price. Okay? Sa 4 hours natin makikita kung saan nag-open at nag-close. So, kung makikita mo dito, ito na yung kanyang value area. Okay? So, pumalo lang siya sa 38.2. Nasa 80% hindi na siya bumalik. Okay? Kung makikita mo dito. So, ang gagawin natin dito, since nandito yung value area, ito yung opening price. We will plot 50%. Okay? Dito sa 23 and 38. Okay? So, we will plot first the 38 here.
Okay, tatanggalin natin to kasi tanggalin muna natin tong buy limit na to. Okay, why I put buy limit here? Kasi naka-bullish yung ano niya, bullish trend yung ano niya kagahapon, and it is ano na, ang ano natin is kailangan nating bumili ng below, okay, below sa kahapon na price. So that's why ito yung price, we will buying below price, goes up, going up. Okay, so ngayon ang ating ano is below this candle lang, kita nyo, and then our take profit is on the 78%. Litan lang natin to. So this is our buy limit, 290809. Na-delete. Ayan. Lock lang natin. Limit. $29.08. 29.08.10. Okay. So mag-stop tayo ng 28.96. Nag-alarm na guys, magsusundo na ako. 28.96.25. So nandito yung SL natin guys, nakikita nyo din yan. So ang TP naman natin, makikita nyo bumalik doon, pero nandito sa highs 29.37. tingnan natin kung magtutugma ang ating ano 37. So ayun nga, tumugma nga siya. Ayun, makikita nyo 29.37. so 0.82. So buy limit. Okay, and now we will put another buy limit sa 23.6%. Okay, so the same area. So gagamitin natin dito 28.87 buy limit. Kita nyo 28.87 28.87.88. So yung ating take profit is ganun pa rin, nasa 29.3724. 29.3725. Stop loss is 28.97. Kala ko yung police 97. Mali guys, 97. So mali yung ating kailangan natin kunin yung exact. Ayun, 29.30. Hindi, 29.37824 lang. Ay, stop loss pala tayo. Stop loss pala tayo. Sorry guys.
Stop loss would be 28.96. Nalito na tayo. Close lang natin uli. Ito yung ano niya, entry 28.97, 28.87 ang stop loss. $28.97. Ulit. Ito yung mahirap guys sa sa wala tayong resource pa sa 28.7. Resource pa sa ating pagdo-document. So, gamitin lang natin kung ano yung meron tayo. 28.87.88. And then ang TP is 29.3724. Is 37 2.5 na din. So, buy limit. So, we will see kung saang level siya. Ayan, we will see kung saang level siya babagsak before siya akyat. Tunggol na to halos magkapareho sila ng ano. So, ayun guys, kung makikita nyo, may plot na tayong dalawa. 1 and 2. And, tingnan natin sa day. So, as you can see, nandito na sa taas. Umakyat na. Nasa week ata tayo. Nasa week nga. Ayan, day. Okay. So, sa week kasi guys, tinitingnan ko din yung kanyang candle. So, galing siya ng baba. Kung makikita nyo dito, bumaba na pala yung candle sa week. So, paakit na siya. So, gagawin natin, mag-plot tayo ng buy entry sa 15 minutes. Titingnan natin dito. Okay. Ito yung 15 minutes niya. Now, ang gagawin natin, magpa-plot tayo ng entry dito sa opening price. Yan, dyan. And then we will just put here and let's go up. Below here sa 38. So, dito, ang plot natin is 29.15. Ang opening price niya, 29.15.82. So, limit, 29.15.85. And then, ang gawin natin, ang kanyang stop loss is 29.08. $29.0823. So, ang TP niya, same pa rin sa high. Okay, 29.37. $37.24. So, buy. So, yun guys, tatlo yung ating buo na ano dito. Okay. From sa 381. Okay.
And then, sa 236. So, we will just wait kung matrigger ba yung ating trade ngayong araw. Kaya kung makikita nyo, wala tayong entry. So, I'll see you guys later. Mamayang alas 5. We will see at 5 or in the evening kung meron bang na-trigger sa mga plot natin. So, ganito lang yung gagawin natin, guys. See you later. Hello guys, update, sundo na, alam nyo naman yung oras ko, it's 1:24 p.m. So susundo na ako, lalabas ng 1:30. I have 6 minutes left, and then after that, pakatid ko sa kanila, didiretso ko dun sa another school, and then Musafa. Hello guys, I'm back. Kakatapos ko lang maligo. So time check. Simula kanina hindi ko tinignan yung chart. As I've said, titingnan lang natin siya after 5 hours or 6. Kasi nga, nood lang ako guys ng movie kanina. So, yung trade ko sa MT5, ganun din yung ginawa ko na setup sa gold at saka BTC. Now, we will check sa tab natin yung sa trading view. So let's see. So ayun guys, kanina nanonood lang ako, hindi ko talaga tumingin ng ano. So i-close ko lang ito, huwag yan kasi mamaya titingin pa ako. Open natin ang BT's trading view. Yun, kasi maya maya is lalabas ako, kunin ko yung bagong housemaid. Di pa ata nakakonect to. Wait lang guys. Let's check sa ating hotspot. Okay na, nakakonect na. Wait lang natin open kasi naglo-loading pa. Click natin. Think wala pa rin. Simula kanina guys, wala talaga. Hindi ako tumingin ng trading view, but tumingin ako sa tawag dito. Yung trade ko sa MT5. So, let's see and let's check kung ano yung na-trigger. So, okay, as you can see, na-trigger yung ating, kasi tatlo yan, di ba? So, na-trigger yung ating una. Okay, kung makita mo. Sa 61.8%. Ayan. Na-trigger siya. Okay. And then, na-trigger din yung ating 50% sa value area. And yung sa Fibonacci. Okay. So, as of now, we're heading to nag-bounce siya. We're heading up. So, dalawa yung na-trigger niya. Yung sa 61.8 at 50% ng value area. Okay, 50% ng Fibonacci tools. Now, ayan, kung makikita nyo yung tingnan mo. Makikita nyo nandyan yung niya, profit niya. So, let's see. As in, hindi ko guys kasi yan na yung setup natin na gagawin pagka once na nag-trade tayo. Hindi na natin gagawin, mag-setup lang tayo ng probability na entry after the New York session. Mag-entry lang tayo sa London session. Kasi yung time na yun parang doon ako may time. Okay, so we'll go to gold. Okay, so dito, I think, stop out, ito, yung ating, isa, okay, ito yun, yung in-enter natin kanina, and then, na-trigger yung ating,
Asan na? Na-trigger yung ating 38.2% na Fibonacci. Okay, nandito pa yung value area. Yung 50% ng value area and nasa 23% siya ng Fibonacci. So, ang na-trigger is dalawa. Okay, dalawa. Isa lang ata guys. Kasi itong isa, diba, in-entry natin yung kanina. So, we will check sa ating Ayan. Makikita mo. Dalawa. Yung na-trigger. Tingnan natin yung history kung meron tayong yun nga guys, yung entry natin kanina. Kasi number 12 to dalawa. Nakuha yung isa. Wait lang. Isang gold. Ano pecha ba ngayon? 12. Meron nga gold. Na-TP yung gold na isa. Yung kanina to. Diba ako kanina? Limutan tayo guys. So, ito ngayon. Okay? Kasi iting tatlo rin yung nilagay natin dito. Kasi ito yun. So, ito na yung na SL. Ito yung na hindi ko alam mo ng TP. Naam! Ha? Sahan kabira? So, yun lang guys. Wait lang. Kasi tinatawag ako. So, balikan natin guys. As you can see, na-trigger yung atot. Tanggalin natin to kasi tapos na to. Okay. So, nakalak yung ating mga para hindi siya magalaw ba. Hindi pala nalak to. So, ayan guys. Kung makikita nyo, yung Fibonacci tools niya is kinuha natin yung lower, okay? Lower low ng ng candle hanggang sa higher high. Okay. So, we will let this run at hindi natin siya gagalawin. This ratio is 2.5 and this ratio is 3.93. Itong isa is natanggal na to. Okay, so ayan lang natin yan dyan. Hayaan lang natin siya mag-run guys para makita natin yung resulta. So sa BTC, ganun pa rin. We have 3 entry. Okay, as you can see, yung candle niya ka-bullish. So, wala tayo ibang gagawin guys. Hayaan lang natin para at least may consistency tayong nagagawa sa ating entry sa trade. Kasi practice pa lang naman to, 'di ba? So we will not disturb this. So ayun guys, nakita nyo naman, wala akong binago, wala akong cleanhouse and everything. Kasi yung entry ko kanina, hindi pala ako nag-entry, hindi tayo nag-entry. Sinet lang natin yung ating buy limit sa probability ng entry na matrigger siya using Fibonacci tsaka yung ating sa value area. So there's a 2 confirmation na ating titingnan. Okay? But we need to kumbaga document, or I think I'm gonna journal if there's a time. Naguguluhan pa rin ako kung ano yung dapat kong gawin. Kung mag-journal ko ba, i-journal ko ba siya or i-take photo ko lang. Then after that, saka ko lang siya gagawa ng journal. But anyways, meron naman journal. Nakita nyo sa trading view, meron siyang trading journal doon. So makikita mo na kung saan doon yung may progress. So ayun lang guys ngayong araw. I will update you tomorrow sa trade natin ngayong araw, and we do it again by tomorrow kung matipin na siya or ma-SL. So thank you for watching, and I'm always gonna say that we need to always test and learn all the things. So have a good day. God bless.